Alright, mga balita abroad naman tayo mga kapatid. Tumitindi ngayon ang labanan talaga sa pagitan ng Amerika at ang Houthi rebels sa Yemen mga kapatid. At nanumpa si Donald Trump, ipinangako niya mga kapatid na lulusawin niya at dudurugin niya mga kapatid itong Houthi. At susunod na nga ba ang Iran dito sa labanan na to mga tol. Ito ang ating panonoorin ngayon mula rito sa WION mga kapatid. Sabi rito sa report, US airstrikes targeted several locations under the control of the Houthi rebels in Yemen. The strikes hit the rebel-held capital Sana'a as well as their stronghold of Sada'a in the country's northwest. Yan ang ating panoorin mga kapatid, pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Explosions light up the night sky over Yemen. Air raid sirens wail across Israel. US President Donald Trump has issued a chilling ultimatum. Grabe kauupo-upo pa lang ni Donald Trump bilang presidente ng Amerika mga tol, nakikipagbakbaka na agad ngayon. Total destruction for the Houthis. As the US intensifies its bombing campaign, the Houthis have fired yet another missile at Israel, sending millions of civilians racing for shelter. The war in West Asia is spiraling into dangerous new territory. Ang Houthi naman bumabawi naman sa Israel. Our next report telling you more. Grabe na talaga labanan dyan. American warplanes are relentlessly pounding Houthi-controlled areas in Yemen. Fighter jets scream overhead, unleashing precision strikes, targeting training camps, weapons depots, and command centers. Yung mga fighter jet kanina galing sa mga nila, aircraft carrier nila. The US says the offensive is meant to cripple the Iran-backed group's ability to disrupt commercial shipping in the Red Sea. On the ground, Sana'a burns. Entire neighborhoods reduced to rubble. Rescue workers are digging through debris, searching for survivors. American, Zionist, British, the triad of evil. We will not submit, we will not tire, and we will not give up. We stand with our leader, Sayyid Abdul Malik Badruddin al-Houthi. Alam niyo mga tol, wala tayo sa posisyon para magsabi kung sino ang tama sa kanila at kung sino ang mali. Dahil magkaparehong panig, meron silang ipinaglalaban at meron silang pinaniniwala ang tama. At meron silang pinaniniwala ang masama at kalaban nila mga tol. Ang sa atin lang naman mga kapatid, ang tanging dalangin natin, nawa ay mahinto itong mga labanan na to nangyayari dahil unang-unang kawawa talaga yung mga sibilyan na nadadamay Pero again mga kapatid, ito ay nakalagay sa propesiya at ito ay nakalagay sa banal na kasulatan na mangyayari sa mga huling araw ng ating daigdig. At wala tayong magagawa para pigilan yung mga ganitong mga bagay. Kaya ito mga kapatid, magawa man nating maawa sa mga nadadamay, di man nila gusto na mangyari yan mga tol. Pero ito na yung nagaganap ngayon Posting on his Truth Social platform, Donald Trump issued his starkest warning yet to Yemen's Houthis rebels. Grabe basahin nga natin. Reports are coming in that while Iran has lessened its intensity on military equipment and general support to the Houthis, they are still sending large levels of supplies. Iran must stop the sending of these supplies immediately, Sinasabihan na ni Trump ang Iran na itigil na daw itong pagpapadala ng mga supply na to. Let the Houthis fight it out themselves. Hayaan mo lang lumaban sila nang sila lang, huwag mong tulungan. Either way, they lose. But this way, they lose quickly. Tremendous damage has been inflicted upon the Houthi barbarians and watch how it will get progressively worse, sabing gano'n ni Donald Trump. It's not even a fair fight and never will be, sabing gano'n. They will be completely annihilated. Grabe. Yan ang sabi ni Donald Trump mga kapatid sa kanyang post. Talagang gugunawin niya. Threatening total annihilation.
Claiming the US has inflicted tremendous damage, Trump vows that the Houthi rebels will be completely wiped out if their attacks continue. The US president bluntly warns that Iran must stop supplying the Houthis immediately. But the Houthis remain unshaken. But the Houthis remain unshaken, no? Hindi na uuga, mga tol. Malakas din ang puwersa nila. Israel Defense Forces say they intercepted a missile fired from Yemen before it entered Israeli airspace. The Iran-backed group promptly claimed responsibility, marking its second strike against Israel this week. The incoming projectile triggered alert sirens across central Israel at 4 a.m., forcing thousands to seek emergency shelter. Trump warns that he will hold Iran responsible for any attacks carried out by the Houthis, who are part of Iran's axis of resistance against the US and Israel. Iran has condemned the latest US strikes on Yemen and calls them, along with Israel's deadly strikes on Gaza, war crimes. حوادث یمن هم The events in Yemen are the same. This attack on the people of Yemen, on Yemeni civilians, is also a crime that must be stopped. این هم یک جنایت. Diba? Tulad ng sinabi ko kanina, mga tol, meron sila kanya-kanyang panawagan at kanya-kanyang ipinaglalaban. Diba? Hindi natin pwedeng sabihing tama ang US, masama ang Iran o salbahe ang Iran o mali ang Iran. Hindi rin naman natin masasabing tama ang Iran, di ba? At mali ang US. Mga ganong mga kapatid. Kasi may kanya-kanyang silang pinaniniwalaan at ipinaglalaban eh. Pero dahil nga doon sa mga ipinaglalaban nilang yan, mga kapatid, nagkakaroon ng napakaraming casualties na kawawa din naman talaga, no? Isa yan sa mga bangungot, no, na pwedeng sapitin ng isang bansa kapag pumasok sila sa isang gera. Buti tong mga to malalakas. Buti tong mga to marami silang supplies. Meron silang mga panglaban talaga. Paano halimbawa ang isang mahinang bansa? Wag na tayong lumayo, mga kapatid. Dito na lang sa Pilipinas, di ba? Andiyan dyan ang banta ng pananakop ng China sa ating soberanya, mga tol. At ilang beses na nila tayong binabalaan na gagamitan nila tayo ng kailangang mga countermeasure kung kinakailangan daw kapag hindi tayo tumigil sa panggugulo natin sa West Philippine Sea. Tayo pa talaga yung nanggugulo para sa kanila eh. Pero imagine mo, mga tol, kapag tayo pumasok sa laban ng ganyan sa West Philippine Sea, kung ano yung mga napapanood natin dito sa mga balitang to mula sa gitnang silangan, mga kapatid, na mga labanan, diba? Ganyan din yung pwede nating ma-experience kahit sabihin nating kasama natin ang Amerika, kasama natin ang Japan, kasama natin yung Australia, Canada, kahit na sino pang kasama natin, mga tol. Nakikita natin, eto nga, direktang naikipaglaban na nga ang Amerika, mga kapatid, pero tignan nyo naman kung ano yung mga nangyayaring mga bombahan, di ba? Ito yung hindi magandang mangyayari sa Pilipinas, mga tol, kapag ang gobyerno natin ay biglang nagmatapang nang hindi naman natin kaya pa o hindi pa naman tayo handa. Di ba? Kaya nga talaga dapat mag-ingat tayo sa mga galaw natin eh. In a dangerous cycle of escalation that shows no signs of abating. As the American forces continue to target Yemen with waves of strikes. Since Saturday, the Houthis have vowed to escalate their attacks, particularly against Israel. Particularly against Israel. So, yun ang pinaka-sinesentro nilang aatakihin nila. No, pero 'di ba nitong mga nakaraan nababalita nga na ilang beses nang binanata ng Houthi ang mga warships ng Amerika dito sa Red Sea, mga tol. 'Di ba? Pero ganun pa man, wala namang pang naipapakitang mga video, mga tol, ng pagtirada nila dito sa mga warship ng US. Pero ngayon, no, direktang kalaban nila ang US at nagbabala na si Donald Trump na total annihilation ang gagamitin niya, mga kapatid. Sabi nga rito sa isang video, sa isang balita, mga tol, sa WION pa rin, mga kapatid, painggan natin yung sabi ng Amerika. Trump. Eto muna kay Donald J. Trump. Let nobody be fooled. The hundreds of attacks being made by Houthi, the sinister mobsters and thugs based in Yemen who are hated by the Yemeni people,
Sabi nga nun, all emanate from and are created by Iran. Any further attack or retaliation by the Houthis will be met with great force, and there's no guarantee that the force will stop there. Iran has played the innocent victim of rogue terrorists from which they've lost control, but they haven't lost control. They're dictating every move, giving them the weapons, supplying them with money and highly sophisticated military equipment, and even so-called intelligence. Every shot fired by the Houthis will be looked upon from this point forward as being a shot fired from the weapons of leadership of Iran. So lahat ng sisi mga tol ay papupunta sa Iran. Sa lahat ng mga tirang pakakawalan ng Houthis, mananagot ang Iran. And Iran will be held responsible and suffer the consequences, and those consequences will be dire. Sabing ganun mga tol ni Donald Trump. Trump says Iran will be held responsible for every shot fired by the Houthis. Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, came out in support of Yemen. حوادث یمن هم همین. The events in Yemen are the same. This attack on the people of Yemen, on Yemeni civilians, is also a crime that must be stopped. حتما جلو گرفته بشه. Washington has promised to launch its Ito sabi ng Washington. most lethal weapons on the Houthis. We will use overwhelming lethal force until we have achieved our objective. Yan no, di ba? We will use overwhelmingly, no? Lethal weapon, sabing ganun mga tol. Grabe, tumitindi na talaga ang labanan diyan. No? Ewan natin mga kapatid kung hanggang saan pa aabutin yan, kung hanggang saan pa mapupunta diyan. Napaka-busy, napaka-abala ngayon ng US sa kanilang gera. No, kaya nga sa ibang balita mga tol, ay tila ba sinasamantala din ng China ang pagkakataon para maghasik ng lagim, no? Dito naman malapit sa Taiwan. Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.